pirasong buhay ko, mabubuo pa ito dahil sa pag-ibig ni Kristo. Buhay ko ay nagbago. Sa mga araw pang lilipas, may panibagong lakas. Di tulad ng taong lumilipas, buhay ko may walang wakas. Pirasong buhay ko, mabubuo pa ito dahil sa pag-ibig ni Kristo. Buhay ko ay nagbago. Pirasong buhay ko, mabubuo pa ito dahil sa pag-ibig ni Kristo. Buhay ko ay nagbago. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, buhay ko ay nagbago. Maraming taon na ang lumipas, parang dahon na malalagas. Ala-ala na ang lumipas, tila di na magwawakas. Subalit biglang nagbago ang takbo ng buhay ko. Mula nang makilala si Kristo, pag-asa'y nabang na ako. Pirasong buhay ko, mabubuo pa ito dahil sa pag-ibig ni Kristo. Buhay ko ay nagbago. Sa mga Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, mga kaibigan. Sa himig po na iyong napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Andy Rosario. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Dinaralo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa himpilang ito, sa lahat ng naaabot ng frequency ng New Gen FM 100.7, mga kapatid sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, at dyan po sa Kapol. Magandang umaga po sa inyong lahat, maging sa mga coastal areas, coastal barangay na sakop ng Bulan, sa mga coastal barangay na sakop ng Matnog. Magandang umaga po sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoon. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. So, salamat sa Diyos na bagamat malungkot tayo sapagkat ang ilang lugar sa parteng norte ay sinasalasa, mga kapatid, ng bagyo. Salamat sa Panginoon na hindi po tumama dito sa atin. So, patuloy lamang po tayo manalangin. Alam niyo po, ang mga bagyo na yan po ay nagsisilbing paalala ng Diyos sa mga tao, mga kapatid. Yung mga sakuna na ating nararanasan
mga kapatid. Amen. Yan po ay una, nakasulat na po yan sa Biblia. Bago pa yan dumating, nakasulat na po yan. Hinulaan na po yan, mga kapatid. Katuparan na lamang po yan, mga kapatid. Amen. Kaya, totoo talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan. Amen. Na may mga ganong senaryo sa huling araw ng mundong ito. Kaya mga kapatid, maglingkod tayo sa Diyos at patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Ang paalala ng Panginoon ay hindi po nagbabago kailanman. Mga kapatid, sapagkat nais ng Panginoon na tayo po ay maglingkod sa Kanya. Pagbati po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dyan po sa United Pentecostal Church Bulan. Amen. Sa panguna po ng ating pong senior pastor, Pastor Randy Rosare and Pastora Maricar. Amen. Ang ating pong mga kapatiran dyan sa UPC Iquirino, UPC Santa Remedios at UPC Magsaysay ng Bulan. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon sa lahat ng mga nakikinig, ng mga kapatiran. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Ganon din sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo. Amen. Ang ating pong mga kababayan. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong magsubaybay. Sa lahat ng ating pong mga masugid na taga-subaybay sa programang ito, sa lahat ng naabot ng himpilan ng frequency ng New Gen FM. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Maging ang mga kababayan natin na naabot ng himpilang ito, na patuloy na nakikinig ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po sa Matnog, sa mga ilang barangay na naabot po ng signal ng frequency ng New Gen FM. Dito po sa Matnog at maging dyan po sa Santa Magdalena. Good morning po sa inyong lahat sa pangalan ng ating pong Panginoon. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Lalo na po ngayon, ang panahon ay talagang unpredictable. Hindi mo alam kung uulan o iinit. Hindi natin alam, mga kapatid. Ganun pa man, ang pagtitiwala sa Diyos ay nariyan. Dapat huwag nating iwawala. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan sa Manurabi Church. Good morning po sa inyong lahat dyan, ang ating pong mga kapatiran, sina Sister Giselle, si Brother Rinan, sina Sister Press, si Brother Juan, sina Sister Sile, sina Sister Aning. Good morning sa ating iba pa nating mga kapatiran dyan sa Manurabi. Amen. Manurabi Church, good morning. At dyan po sa Hinablan Oriental. Napakalakas po ng alon dyan sa Manurabi at dyan po sa Hinablan Oriental sa Coastal Barangay ng Matnog. Napakalakas ng alon at may kasabay na hangin. Ingatan po kayo ng Diyos dyan at pagpalain ng ating Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dito po sa UPC Matnog, sa sentro ng Matnog. Good morning. Mga kapatiran po natin dyan sa Kalintaan. Napakalakas din ng alon dyan sa Kalintaan. So, ingat po kayo dyan at patuloy na manalangin sa atin pong Panginoon. Maging mga kapatiran natin dito po sa Barangay Bulo, sa Barangay Gadgaron. Good morning. Dyan po sa Tabunan, Machilis, Caloocan, sa Sinibaran. Good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon at maging mga kapatiran natin dyan sa Barangay Lahong, sa Sitio Kapukutan, na Sister Nancy, Sister Danila. Good morning. Amen. At sina Sister Minda, ang Barangay Kagawad ng Kapukutan at ang Barangay Lahong. Good morning po sa inyo. Praise God. Amen. At sa atin pong mga masugid na taga-subaybay, kung kayo po ay mayroong mga prayer request at kung kayo po ay mayroong mga katanungan tungkol sa atin pong mga pinag-aaralan, pwede nyo pa akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164 0967
0917-364-7164. Yan po mga kapatid ang aking contact number. Tawagan nyo lamang po ako at lalo na kung kayo po ay napagpapala sa pag-aaral ng salita ng Diyos at nais nyong magkaroon ng personal na pag-aaral, mga kapatid, tawagan nyo lamang po at malugod po namin ipaglilingkod sa inyo ang pangangaral ng salita ng Diyos sa inyong mga tahanan. Huwag po kayong mag-alala, wala pong bayad dyan. Libre po ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Praise God. Pagbati din po sa lahat ng ating pong mga Facebook Live viewers. Amen. Ang aking pong butihing may bahay. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon. Maging kay Sister Angelita Ligoro. Good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. Sister Christy Disoyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. And Brother Andy Orozco, good morning. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. Maging kay Sister Laura Gumban, Brother Igmon, dyan po sa Barangay Lahong Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan sa Santa Remedios. Good morning. Sina Sister Marife, Sister Michelle, ang Guneo family, ang Isiha family, at ang Soledad family. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang mga kapatiran po natin dyan sa Tinurilan, Ulan. Amen. Maging ang mga kapatiran po natin dyan sa Barangay Soto, sa Barangay Aquino, good morning. Dyan po sa Managanaga, good morning po. At maging dyan po sa Zone 3. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon ang mga kapatiran natin dyan. Maging dyan po sa Zone 5, sa Zone 7, sa Zone 8, Barangay San Vicente, good morning. Praise God sa lahat sa tulong at biyaya ng Panginoon. Halos siguro lahat ng barangay dyan po sa Bulan ay meron tayong mga kapatiran. Nakakatuwang pagmasdan. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Maging mga kapatiran natin dyan sa San Juan Daan, good morning. At ang mga kapatiran natin dyan sa Barangay Hamur-Awon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging mga kapatiran natin dyan sa Kalpi, good morning. Sina Brother Limuel, Sister Rica, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa pagkakataong ito mga kapatid, amen, good morning din po kay Brother Oli, amen, dyan po sa Santa Remedios, and Sister Ninette, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning, Brother Oli. Have a blessed Sunday, Friday, pagpalain ka ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Amen, praise God, na atin pong sisimulan sa pagbabasa ng salita ng atin pong Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay sa atin pong pagtatalakay, mga kapatid. Praise God, praise God. Pagbati din po sa atin pong Senior Pastor at ang kanyang buong pamilya. Sila po ngayon ay nagbibiyahe. Amen. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Ingatan po kayo ng Diyos. At amen. Good morning, Sister Miguela Mera. Diyan po sa UPC Italy. Good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. And also Sister Regine Chuji. Good morning. Sister Cherry Ikeda ng UPC Japan. Good morning po. Sister Niyui Pereira, good morning dyan po sa UPC Japan, sa UPC Gifu, Japan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. And also Sister Miguela Mira ng UPC Italy, good morning. God bless your ministry. God bless your online Bible study. Amen. Thank you for the service para sa ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Amen. Sabayan niyo po ako sa ating pong pananalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa napakagandang umaga na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa proteksyon at pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa iyong gabay at patnubay. Panginoon, pagpalain mo po ang amin pong pakikinig ngayon, ng aming pong mga kababayan, ang kanilang pong mga puso at isip ay patuloy pong hipuin ang kanilang Sister Eleanor Yocado. Mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga Biblia,
Pwede niyo pa akong sabayan sa pagbabasa ng salita ng Panginoon na atin pong Amen. Praise God. Tayo po ay tinamaan ng sipon. Ganun pa man, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-aaral. In the book of Matthew chapter 15 verse 22, mga kapatid, amen, basahin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Mateo 15 versikulo 22. Amen. Praise God. Up to the following verses. Amen. Ganito po ang atin pong mababasa. Narito, ang isang babaeng Kananeya na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw na nagsasabi, excuse me, nagsisigaw at nagsasabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo. Datapwat, siya'y hindi sumagot ng anumang salita sa kanya at nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamanhikan na nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating pulihan. Datapwat, siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Datapat lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. At siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Datapat sinabi niya, oo Panginoon, sapagat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga muho na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Amen. Nang magkagayoy sumagot si Jesus at sinabi, O babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari sa iyo ayon sa ibig mo, at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yaon. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. So, dito natin makikita, mababasa natin mga kapatid, ang isang Kananeya, hindi siya napapabilang sa lahi ng mga Hudyo, mga kapatid, kundi siya po ay isang hintil. Anumang lahi na hindi po napapabilang sa bansang Israel, hindi po napapabilang sa lahi ng Hudyo, yan po ay hintil. Kabilang po tayo dyan. At ganoon din po itong Kananeya na humingi ng saklolo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sapagkat, amen, ang kanyang anak na babae ay inaalihan at pinahihirapan ng demonyo. So, ang demonyo talaga mga kapatid, wala talaga yan magandang gagawin sa tao. Puro kasamaan at puro kahirapan at pagkawasak ang ginagawa talaga ng demonyo sa tao. Kaya mga kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon. Amen. Praise God. So, ang babaeng ito na Kananeya, malinaw na nabasa natin, amen, na ang babaeng ito ay meron siyang kailangan sa Panginoon. Mga kapatid. At ang babaeng ito, marami na po siyang sinubukan. Marahil iba-iba ang kanyang paraan na ginawa para lang mabigyan ng solusyon ang paghihirap ng kanyang anak, mga kapatid. Amen. So, sa bagay na ito, malinaw na binibigyan natin o binibigyan ng pansin ito ng Biblia na kung saan ang babaeng ito ay meron pong dakilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya nais ng Panginoon
na tayo rin ay magkaroon ng dakilang pananampalataya, malaking pananampalataya. Mga kapatid, ang senaryong ito ay makikita natin kung paano nanindigan at kung paano ipinaglaban ng babae ang kanyang pananampalataya sa Panginoon at kung paano siya nagkaroon ng determinasyon para lang makuha niya ang kanyang hinihingi na saklolo sa ating pong Panginoong Jesucristo. So, mga kapatid, amen, ang babaeng ito, praise God, hindi siya tumigil sa ating Panginoong Jesucristo hanggat hindi siya tinutugon ng ating pong Panginoon sa kanyang kahilingan. So, mga kapatid, meron po tayo mga kanya-kanyang mga kahilingan, mga kapatid. May mga kanya-kanya tayong kahilingan. Amen. Sa ating pong Panginoong Jesucristo. Meron tayong kanya-kanyang yung ating mga kahilingan nakadepende sa ating pong mga pangangailangan, mga kapatid. Amen. So, ang pagiging determinado natin sa ating kahilingan sa Diyos, depende sa kung gaano kabigat ng ating pong mga kalagayan. So, ang babaeng ito, ganun na lamang ang bigat na kanyang dinaranas na gaano kasakit sa isang ina ang makita mo ang anak mo ay pinahihirapan ng demonyo. Kahit nga katrangkaso lang yan, kahit nga tawag doon lagnat lang yan, o kaya naman anumang klaseng sakit ang maranasan niya, mga kapatid, gaano kahirap sa pakiramdam ng isang ina na makita mo ang iyong anak na nahihirapan sa isang karamdaman o kaya naman, mga kapatid, nahihirapan ang kanyang kalagayan. So, hindi po natin yun may kakaila na napakahirap sa isang magulang yun. Sabi nga ng mga nakakausap ko, Pastor, di baling ako na lang ang may sakit. Huwag lang ang aking anak. Mga kapatid. Kaya nga, kailangan natin lumapit sa ating pong Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. At sa ating paglapit sa Panginoon, kailangan meron tayong pananampalataya. Mga kapatid, amen. Praise God. Marahil ang babaeng ito, nung una wala siyang ideya tungkol sa Panginoong Jesucristo. Pero dahil doon sa mga taong nasa paligid niya, nagsasalita o nagkukwentuhan, nag-uusap tungkol sa ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ang babaeng ito na Cananeia, doon siya nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, doon siya nagkaroon ng matibay at malakas na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Base doon sa mga napapakinggan niya. Kaya nga talaga ang pananampalataya, according to Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at sa pakikinig ng mga salita ni Kristo. Mga kapatid, kaya kung nais natin na lumakas palalo ang ating pananampalataya, lumakas palalo ang ating pagtitiwala, palagi nating ihangarin ang mitio o hangarin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Upang mas tumibay tayo sa ating pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid. Amen. Pakinggan natin yung mga tao na mayroong personal na karanasan kung paano sila pinagaling ng Panginoon, kung paano binago ang kanilang buhay ng Panginoon, kung paano pinaghimalaan sila ng Diyos, kung paano nag-provide ang Diyos. Pakinggan natin sila. At magkaroon tayo ng pag-ahangad na maranasan din kung ano ang naranasan niya, sapagkat dakila ang katapatan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya ang dakilang pananampalataya, mga kapatid, kailangan magkaroon tayo nito. At makikita natin kung paano talaga
ipinaglaban ng babaeng Kananeyang ito, amen, praise God, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang mithiin, makamit lamang ang kanyang hinihinging pabor sa ating Panginoon. O hindi man lamang umiimik sa iyo. Mga kapatid, gaano kahirap sa pakiramdam ang ganong sitwasyon. At ang sabi ng Biblia, datapat siya'y hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. So ang Panginoon, nung tinawag siya ng babaeng Kananeya para humingi ng saklolo, hindi siya umimik, hindi siya nagsalita ng anumang salita. Siguro ko, tiningnan lang siya ng Panginoon. Tapos, hindi na umimik ang Panginoon. Mga kapatid, amen. Praise God. Hindi na siya umimik. Hinayaan niya lang yung babae na yun. So, hindi po nangangahulugan na ang Panginoong Jesucristo ay isnabero. Mga kapatid, ginawa ito ng Panginoon dahil meron siyang plano. Mga kapatid, amen. Kaya sa buhay natin, mga kapatid at mga kaibigan, ano man ang atin pong maging sitwasyon, amen, maging malala man ang sitwasyon, gaano man kabigat ng atin pong mga daladala, ng mga problema, gaano man kabigat ng atin pong mga pagsubok, may kagipitan, may karamdaman, mga kapatid, kapag ang isang sitwasyon ay lumalala, isa lang ang gagawin natin, mga kapatid, lumapit lang tayo sa Panginoong Jesucristo at sambahin natin ang atin pong Panginoon. Kagaya ng babaeng Kananeya, mga kapatid, malala ang sitwasyon ng kanyang anak. Kaya ang ginawa niya sa verse 22, paalisin mo siya sapagat nagsisisigaw siya sa ating hulihan. Mga kapatid, so ang Panginoon hindi umimik habang siya'y sinasamba. Mga kapatid, hindi umimik. Pero, itong mga alagad ng Panginoong Jesucristo, sinabihan ng Panginoon, sabi ng mga alagad kay Kristo, Panginoon, paalisin mo ang babaeng yan sapagkat nagsisisigaw siya sa hulihan natin. Ibig sabihin, siguro itong mga alagad ay talagang naiingayan nung sigaw ng babae. Ibig sabihin, hindi lang ito basta salita, kundi yung siguro ko itong pinakamalakas na sigaw na meron siya. Sumisigaw talaga siya. Kaya narindi siguro yung tenga ng mga alagad na ingayan. Ang sabi ng mga alagad, Panginoon, paalisin mo siya sapagat nagsisisigaw siya. Ibig sabihin, itong babaeng ito, sa kabila ng kanyang ginawa, sinamba niya ang Panginoon. Humingi siya ng saklolo sa Panginoon. Pero hindi umimik ang Panginoon at ipinagtabuyan pa siya. Inutusan pa ng mga alagad ang Panginoon para paalisin itong babae. Siguro, ang pagkakita nitong mga alagad, siguro, ang akala ng mga alagad, hindi natuwa ang Panginoon sa ginagawa nitong babae. Sapagat, nung tinawag ng babae ang Panginoong Jesucristo, hindi umimik ang Panginoon. Siguro, akala ng mga alagad, hindi natuwa ang Panginoong Hesus sa ginawa nitong babae. Kaya nag-suggest ang mga alagad, Panginoon, paalisin mo itong babae sapagat nagsisisigaw siya sa ating hulihan. So, gaano kahirap ang ganong senaryo, mga kapatid, sa buhay ng isang babae na mayroong higit o mabigat na kailangan sa Panginoon. Pero, iniitsapwera siya. So, dito natin makikita ang pananampalataya nitong babae sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, dito natin makikita ang ganitong kalaking pananampalataya ng babae. At hindi lang doon nagtatapos. Nung hindi umimik ang Panginoon at pinagtabuyan ng mga alagad, hindi pa doon nagtapos. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa babae, datapot siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Parang ganito yan. Parang ganito yan. Sabi ng Panginoon, hindi ako naparito para sa iyo. Kumbaga sa direct na pag-uusap, ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi ako naparito para sa mga hintil. Hindi ako naparito para sa iyo.
Naparito ako para sa mga anak. Mga kapatid. Amen. Praise God. At siya'y sumagot, mga kapatid, datapwat, amen, ang sabi ng babae, datapwat lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. So dito natin makikita, nung ang Panginoong Hesus ay naglalakad, sabi ng mga apostol, Panginoon, paalisin mo. At nung pagsagot ng Panginoon sa babae, na hindi ako naparito kundi para sa mga anak ni Israel, mga kapatid, sa mga Hudyo lamang, hindi para sa mga hindi. Pero ang ginawa ng babae, hindi niya pinakinggan ang mga sinasabi ng Panginoon na pagtatapoy o mga negatibong bagay. Hindi siya interesado sa mga opinyon ng mga tao sa paligid niya. Ang sabi ng babae, mga kapatid, pagkatapos na sabihan ng Panginoon ang babae na hindi ako naparito para sa mga hintil, kundi naparito ako para sa mga Hudyo. Ang ginawa ng babae, lumapit siya sa Panginoong Hesus at sinamba niya ang Panginoong Hesukristo. Sinamba niya at ang sabi ng babae, Panginoon, sakluluhan mo ako. Ganun po kalaki ang pananampalataya nitong babaeng Kananiya. Wala siyang pakialam sa sinasabi sa kanya. Basta't ang alam niya lang mayroon siyang kailangan sa Panginoong Hesukristo at alam niya sa puso at isip niya na si Kristo lang ang makakabigay ng solusyon sa problema niya. Kaya tayo mga kapatid, amen, kung tayo po ay tatanungin, sino, amen, ang alam natin na makapagbibigay ng solusyon sa problema natin? Alin ang mga bagay na nagbibigay ng solusyon sa problema natin? Kailangan identified natin. Kailangan alam natin kung alin ang nagbibigay ng solusyon sa problema natin. Tandaan natin mga kapatid, hindi lahat ng problema ng tao kayang solusyonan ng pera. Hindi po. May isang bagay sa buhay mo na Diyos lang talaga ang solusyon nito, mga kapatid. So mga kapatid, amen, ganun kalaki ang pananampalataya nitong babae. Hindi siya basta sumuko, mga kapatid. Hindi siya basta sumuko. Amen. Sa kabila ng mga discouragement na kanyang naririnig, hindi siya umalis. Nanatili talaga siya doon sa senaryo na yon. Nanatili ang babae, mga kapatid. Sumisigaw siya. Na bagamat sa una hindi siya pinapansin, pero hindi yun alintana sa kanya. Mga kapatid, ganoon din dapat tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Kung mayroong mga panahon ang ating mga panalangin ay tila baga tahimik ang Diyos sa ating pong mga panalangin, tila baga pakiramdam natin walang ginagawa ang Diyos sa atin. Mga kapatid, baka tinitingnan lang ng Diyos ang iyong pananampalataya. Mga kapatid, amen. Hindi siya basta sumuko. Ang pananampalataya nitong babaeng Kananiya, hindi siya basta sumuko, hindi siya tumigil. Amen, mga kapatid. Praise God. Kaya kung sa pakiramdam natin na tayo ay helpless na tayo mga kapatid, amen, praise God, ay nadidiscourage, nanghihina, pinanghihinaan ng kalooban, mga kapatid, huwag tayong lalayo sa Diyos. Manatili ka lang sa pagtitiwala sa Diyos. Manatili ka lang sa pagtawag sa Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. Huwag tayong titigil. Sa panahon ng discouragement, huwag kang lalayo sa church. Huwag kang lalayo sa Diyos. Huwag kang titigil sa paglilingkod. Kapag ang iyong mga panalangin ay hindi pa natutugon, huwag mong titigilan ang pananalangin. Mga kapatid, kasi itong babaeng ito, ilang beses siyang nireject. Una, hindi siya kinibo. Pangalawa, pinagtabuyan siya. Pangatlo, mga kapatid,
Para bang ininsulto siya. Parang sabi ng Panginoon, hindi ako naparito para sa iyo. Ibig sabihin, praise God, wala siyang, kumbaga, ang pakiramdam niya, worthless siya. Wala siyang halaga sa mata ng Panginoon. Nung pagkasabi ng Panginoon na hindi ako naparito, kundi para sa mga tupang nangaligaw sa bayan ni Israel. Sa bahay ni Israel. So, ibig sabihin, pakiramdam ng babae, wala siyang halaga. Mga kapatid. Pero hindi siya tumigil. Hindi siya umalis. Mga kapatid. Patuloy at patuloy pa rin siya sa pagtawag sa Panginoon. Nung sinabihan siya na hindi ako naparito para sa iyo, lumapit siya sa Panginoon at sinamba niya ang Panginoon. Mga kapatid, kapag dumating sa buhay natin ang mga malalang sitwasyon, huwag kang aalis, huwag kang lalayo sa Diyos. Sumamba ka lang sa Diyos. Magpuri ka lang sa Diyos. Sa panahon na hindi mo na alam, lalo na sa panahon na hindi mo na alam ang gagawin mo, magpuri ka sa Diyos. Sumamba ka sa Diyos. Yun ang tanging paraan, mga kapatid, manatili ka sa Panginoon. Mga kapatid. Praise God. Amen. Ang great faith, mga kapatid, it leads to perseverance. Hindi basta-basta ang taong totoong may pananampalataya, hindi yan basta-basta sumusuko. At hindi sumusuko ang taong may pananampalataya sa Diyos. Kaya kung ikaw ay nananampalataya ka, ng iyong panalangin ay tutugunin ng Panginoon, pero hindi pa nangyayari sa ngayon, mga kapatid, pero naniniwala ka na someday tutugunin ng Panginoon, huwag kang titigil. Hanggat alam mo na ang panalangin mo ay kalooban ng Panginoon, mga kapatid, amen, huwag kang titigil sa pananalangin. Sa panahon, amen, praise God, na sa pakiramdam mo tahimik ang Diyos, pakiramdam mo walang sagot ang Diyos, mga kapatid, diyan tayo nagkakamali. Sapagkat sa panahon na ang Diyos ay tahimik, ibig sabihin, mayroon siyang ginagawa. Mga kapatid. Kaya wag nating isipin na sa panahon na tahimik ang Diyos ay wala siyang ginagawa at hindi pinakikinggan ang panalangin natin. Mga kapatid, pinakikinggan tayo ng Diyos. Ang babaeng Kananeyang ito, naririnig siya ng Diyos yung kanyang daing, yung kanyang sigaw, yung kanyang pagsaklolo, paghingi ng saklolo, naririnig siya ng Panginoon. Mga kapatid, praise God. Kaya, kung tayo man ay worthless, helpless, mga kapatid, discouraged, disappointed, mga kapatid, manatili lang tayo sa pagsamba. Manatili lang tayo sa kalooban ng ating Panginoong Hesus Kristo. Huwag tayong lalayo sa church, sa mga kapwa ko kapatiran, sa pananampalataya. Huwag tayong lalayo sa church. Huwag tayong, mga kapatid, huwag nating hayaan na makita natin ang sarili natin napakalayo na sa Panginoon. No, manatili ka lang. Amen. Sa panahon sa panahon na mayroong katitisuran, manatili ka lang. Mga kapatid, tuturuan ka ng Panginoon. Kapag hindi nagbabago ang iyong sitwasyon, baka ang iyong sarili ang binabago ng Panginoon. Kapag meron tayong sitwasyon sa buhay natin na tila baga hindi nagbabago, Panginoon, matagal na itong problema ko. Panginoon, matagal na itong pagsubok. Panginoon, matagal na itong aking pinagdadaanan. Ilang taon na, Panginoon, hindi pa rin nagbabago. Baka ikaw ang nais baguhin ng Panginoon, hindi yung sitwasyon. Kasi ang sitwasyon, nakandepende po yan sa atin. Mga kapatid, praise God. Kaya kung nais mong mabago ang sitwasyon sa paligid mo, amen, ang una mong baguhin, ang sarili mo. Mga kapatid. Kasi dalawang bagay lamang po yan. Sinabi ng babae, oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Amen. So, yung babae, tanggap niya yung sarili niya. Tanggap niya, oh yes, Panginoon, aso ako, yes.
Totoo, Panginoon. Sige, aso na ako kung aso. Amen. Praise God. Parang ganito, laitin niyo na ako kung laitin. Aso na ako kung aso, Panginoon. Pero isa lang ang masasabi ko, sabi ng babae. Ang mga aso, meron siyang karapatan sa mga nahuhulog na mumu sa ilalim ng mesa. Kapag ang mga, alam niyo ba yung mga mumu? Mga mumu pala, yung mga mumu, yung mga laglag sa ilalim ng dulang. Hindi yan mga malalaki. Ang liit ng mga ano niyan. Siguro kapag ang kinakain mo ay kanin, ang mahulog lang na kanin dyan sa ilalim ng mesa ay siguro mga 3 butil, 4 na butil, 1 butil. So yun yung ibig sabihin ng babae. Panginoon, yung mga mumu, para sa aso na yun. Amen? So tinanggap ng babae, yes, aso ako, Panginoon. Pero may karapatan ako sa dulang ng anak. Mayroon akong karapatan sa ilalim ng dulang. Kapag nahulog na, mga kapatid, sa bansang Israel kasi, pag nahulog na yung mumu, hindi na yan talaga kukunin. Hindi kagaya dito sa Pilipinas. Pag nahulog na, wala pang 5 minutes, pwede pa. So, hindi po ganun sa Israel. Sa Israel po kasi, pag nahulog yan, wala na talaga yan. Tapo na yan. Aso na ang may karapatan dyan. Amen. Doon po natuwa ang Panginoon. Amen. Nakipagtawaran pa ang babae, mga kapatid, sa atin pong Panginoon. Nang magkagayo sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari sa iyo ayon sa ibig mo, at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yaon. Napakagandang tagpo ng Panginoon at ng babaeng Kananea, na dito natin matututunan, amen, ang perseverance, mga kapatid, ang determinasyon, ang dedikasyon, amen, at ang pag-asa. Hindi basta sumuko ang babaeng Kananea, amen, sa paglapit sa ating pong Panginoong Jesucristo. Pinatunayan ng Kananea, mga kapatid, na mayroon siyang karapatan sa pabor ng Panginoon. Mga kapatid, yun din dapat ang gawin natin. Sa ating paghiling sa Panginoon, sa ating pagdulog sa Panginoon, patunayan natin sa Diyos, Lord, meron akong karapatan sa pabor na nagmumula sa iyo. Panginoon, meron akong karapatan na pagalingin mo. May karapatan ako na makakuha ng pabor galing sa iyo. Meron akong karapatan na maranasan ang kagalingan. Lord, meron akong karapatan na magkaroon ng maaliwalas at maginhawang buhay. Panginoon, meron akong karapatan na bigyan mo ng kagalingan. Meron akong karapatan, Panginoon, na makuha ang pabor galing sa iyo. Panginoong Hesus, meron akong karapatan bilang anak mo na makuha ang pagpapala galing sa iyo. Yun din dapat ang maging motivation natin sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. Huwag tayo agad basta-basta susuko. Kasi may mga tao na pag hindi pinagpala ng Diyos, kapag humiling ng pagpapala sa Diyos at hindi binigyan, lumalayo sa Diyos, hindi na naglilingkod, sumusuko na, mga kapatid. Huwag natin sukuan ang isang bagay na mahalaga, lalo na pagdating sa usaping kaligtasan. Itong kaligtasan natin, mga kapatid, na binigay ng Diyos sa atin, huwag natin itong sukuan, huwag natin itong isuko. Mga kapatid, kapalit ng mga material na bagay, kapalit ng mga maginhawang buhay, huwag natin isuko ang ating kaligtasan, mga kapatid, sapagkat yan po ay regalo ng Panginoon sa atin. Huwag natin ipagpalit ang ating paglilingkod sa material na bagay. Huwag natin ipagpalit ang ating paglilingkod sa trabaho, sa negosyo, sa lupain, anumang mga material na bagay sa mundong ito. Huwag natin ipagpalit. Sapagat ang babaeng ito, ipinaglaban niya ang kanyang mithiin, ang kanyang hinihinging pabor sa Panginoon. At hindi siya nagkamali. Hindi siya nabigo. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kahilingan. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Nais ng Panginoon, kung ikaw man ay nabibigatan. Matthew chapter 11 verse 28, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, lumapit kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lupa, at kayo'y aking papagpapahingahin. Ito pong babaeng Kananea, mga kapatid,
Siya po ang lumapit sa Panginoon. Hindi siya inutusan ng Panginoon na lumapit. Siya po mismo ang kusang lumapit sa Panginoong Hesus. Pero nakikinig sa lahat po ng mga sumusubaybay. Maraming salamat po sa mga nakikinig, ng mga nanood sa Facebook page ng New Gen FM. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. At maging sa atin pong technical side, si Paring Box, dyan sa New Gen FM station, dyan po sa pabrika. Thank you so much po, Paring Box, sa inyo pong pag-assist. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Good morning po sa lahat ng mga nanood. Pagpalain kayo ng Panginoon. Princess Summer, thank you so much for watching. Sister Giselle, Sister Philly, Sister April Santos, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa lahat ng mga nanood, Ninang Offie, Ninang Philly, maraming salamat po. Amen. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Iniralo, ng United Pentecostal Church Matnog. Amen. Huwag po natin kakalimutan, lagi po nating tatandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Ala-ala nang lumipas, tila di na magwawakas. Subalit biglang nagbago ang takbo ng buhay ko. Mula nang makilala si Kristo, pag-asa'y nabang na ako. Hirap-hirasong buhay ko. Maraming salamat po sa inyo po panonood, mga kapatid at mga kaibigan. Dahil sa pag-ibig Daniel Vicente, good morning. Maraming salamat po sa inyo.